Walang kuryente ngayon sa ilang bahagi ng Panay Island. 4 na planta kasi ang sabay-sabay na hindi gumagana kaya malawak ang brownout. Ayon kay National Grid Corporation of the Philippines spokesperson Cynthia Alabanza sa panayam ng Super Radio DCWB, unang pumalya bigla ang isang malaking planta kahapon ng tanghali. Makalipas ang 2 oras, 2 pang planta ang bumigay rin. Bukod dyan, meron ding isang plantang naka-maintenance shutdown naman. Sa kabuuan, nasa 60% ng pangangailangan ng Panay Island ang apektado ng 4 na planta. Ayon sa NGCP, ang power restoration sa isla ay nakadepende sa bilis ng paggawa ng kuryente ng mga natitirang planta. Inaalam pa ng NGCP kung bakit pumalya ang mga planta. Dahil sa malawakang brownout, suspendido ang mga klase sa lahat ng antas sa Kalibo, Aklan. Talakay na natin ang power outage sa Panay Island at ang paghahanda ng National Grid Corporation of the Philippines sa banta ng El Nino. Nakasalang sa Balitang Hali ang tagapagsalita ng NGCP na si Attorney Cynthia Alabanza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po. Good morning po. Natukoy na po ba yung dahilan ng pagpalya ng mga planta? Right now po, ang binigay lang sa aming dahilan ng unang planta na pumalya is meron po silang internal issues. Yung detalye po niyan, wala pa po tayong informasyon dyan. And ongoing pa po yung investigation na ginagawa natin dito sa mga pangyayari kahapon sa Panay Island. In the meantime, kailan po inaasahang mababalik yung supply ng kuryente sa mga probinsyang apektado? Right now po, nakasalalay po tayo sa schedule na ibinibigay ng mga power plant. Kagabi po, meron ng isang plantang nagpahiwatig na ready na po silang gumawa ng kuryente at magbigay sa transmission system itong ginagawa nilang kuryente. At yan po yung PEDC Unit 2. At right now po, as of 10 p.m., nasa 84% na sila ng kanilang kapasidad at nakakapagbigay na sila ng 70 megawatts. Shortly after po, nag-umpisa na din yung Unit 1 nila at kasalukuyan 34.3% na po yung ginagawa nilang kuryente. Pero yung PEDC Unit 3 po, naka-scheduled maintenance shutdown yan, kaya wala po talaga silang ginagawa at 150 megawatts po yun. At yung isa pang at huling planta, yung PCPC, na 135 megawatts, wala pa po siyang operation sa kasalukuyan. So tuloy pa rin po yung rolling blackout dito sa mga apektadong lugar? Yes po, kasi sa kasalukuyan ang kuryenteng dumadaloy sa Panay Island ay yung nandun nga po sa 2 unit na yan at hindi pa ho 100% ang kanilang generation at meron rin ho tayong kinukuha sa ibang parte ng Visayas. So wala pa ho sa I think mga kalahati or thereabouts po yung nasa-serve nating load. Yun nga po sana itatanong ko kung may makukuha kayo na ibang source para masuplayan itong Panay Island. Although mababawasan naman siguro yung ibang areas. Paano nyo po ito binabalanse? Tama po yan, no? So, yung Visayas is a unique area kasi po puro sila isla. So, yung interconnection po ng mga island, yan po yung, dyan po tayo nakasalalay ngayon for import. Pero like you said, hindi naman po pwedeng umasa ang Panay Island sa import from other islands in the Visayas kasi may sarili-sarili silang pangangailangan. So ang matagal na po talagang ina-advocacy ng NGCP, dapat po bawat isla, sapat po ang kuryenteng nasa loob ng sistema para ho tugunan yung kanya-kanyang mga pangangailangan. Kasi talagang nakikita ho nito, natin to ngayon na 4 na malalaking planta ang nawala sa sistema at halos lahat po ng supply within Panay Island nawala. Attorney, karagdagang katanungan lamang po, paano nyo pinaghahandaan ang El Nino lalo na at inaasahan daw na mas magiging matindi ang epekto nito ngayong taon? Well, for El Nino naman po, since that will affect supply mostly kasi nga po, I think ang magiging epekto niyan is sa mga hydro facilities natin. So, hindi po siya transmission-related. So, on the part of NGCP, ang magagawa lang po nating paghahanda siguraduhin ang mga linya natin ay maayos na gumagana para kung sakaling may maging aberya, handa po kaming ibato yung kuryenteng na nananatili sa sistema para dun sa pangangailangan natin.
Maraming salamat, Attorney Cynthia Albanza, tagapagsalita ng NGCP. Salamat din po. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.